Ako po si Anthony Nabal, 2 taong pong gulang na po ako. Ang trabaho ko po dito sa kape ay naggagawa ng cake and waiter. Tuwing 1 taon gulang ako noon, nagtitinda na po ako ng mani. Tapos nawala ko yung benta ko ng mani. Tapos pag-uwi ko ng bahay, sabi ng mama ko, papaluin ako ni Papa. Kaya ako umalis ng bahay. Nag-last kasi ako sa amin eh. Ayoko kasi dun sa papa ko kasi yung papa ko, ginugulpi ako. Nag-aaral po ako noon, kaya lang pinatigil ako ni papa kasi gawa nga ng wala mag-aalaga sa mga kapatid ko. 10 taon gulang ako noon nung tumigil ako sa pag-aaral. Nung lumahas sa amin, hindi na ako hinahanap ng magulang ko. Hindi na eh. Simula nang umalis ako, hindi ko na sila nakita. Kung may pagkakataon lang ako, gusto ko sila makita. Kung makikita ko man sila ngayon, gusto ko humingi ng kapatawaran sa nagawa ko sa kanila. Siguro yun, pagkakamali ko, yung pinayaral ko yung takot ko, kaya umalis ako sa amin. Ang iniisip ko na yung makita ko yung pera ko para hindi na ako umalis dun sa amin. Para sa akin, po, kasi siyempre si Papa, pag nalasing, hindi niya control yung pananakit niya sa akin. Kaya siguro, nagawa niya akong, minsan nasisipay niya ako, tapos nasuntok niya ako. Kaya siguro, hindi nila ako hinahanap. Kasi nga, hindi ako to na anak. Hindi ko po kasi matandaan kung ilang taon ako napunta sa nagampun sa akin eh. Maraming beses kasi 2 taon ako nanirahan sa lansangan. Nung ako po'y naninirahan sa kalye, pag ako po'y nakaupo sa Ross Boulevard, pinapanood ko po yung paglubog ng araw. Nakilala ko sila Raymond at si David nung napunta na ako sa farm sa Cavite. Ako po ay si David Valduesa, 23 anyos. Ako po ay isang waiter, minsan assistant barista. Ako po ay bata pa ako, mga 5 years old. Tapos, dinala niya ako doon ng isang araw. Kala ko magpapahinga lang kami, pero nung kinaumagahan, biglang umalis na siya, parang iniwan niya ako doon. Tapos, hinabulog siya nung umiiyak ako. Ang natatanda ko, sinabi niya sa akin na babalikan niya ako. Habang umiiyak ako na pinahawakan ako po, papalayo sa kanya. Hindi ko na matandaan nung bata pa kasi parang ang pinaka mapasok sa isipan ko yung lumaki na ako sa kanlungan. Andun na yung parang nagdala sa akin na andun na yung parang buhay ko bilang kasama ko yung mga batang nandun din. Ang kanlungan ay isa sa mga organisasyon na tumutulong sa mga bata na nangangailangan. Ang aming tinitirahan sa farm ay isang bahay na kung saan nandoon kami lahat ng mga bata na nakatira doon. Tabi-tabi kami matulog. Sa ngayon, magkasama kami pero parang pinag-aaralan ko pa rin yung pakikisama ko sa magulang ko kasi yun nga, parang naisip niya pa rin yung naging asawa niya nga sa labas. Tapos, yung anak. So parang talagang pinag-aaralan ko na magkasama kami. Na pinapakita ko sa inyo na masaya kaming dalawa. Sobrang saya kasi masarap pala talaga nung kasama mo yung magulang mo, pinapakita niya yung pagmamahal para sa'yo. Isa kasi ito sa pangarap ng mga bata at tugon na nga dahil sa panalangin. Kaya nagkaroon ng coffee shop. Ako nga pala si Raymond Ignacio, 24 anyos, nagtatrabaho sa KSM Cafe bilang barista. Hindi ko po nakilala yung parents ko since of birth. Mula nung pagkabata, hindi ko na nakita. Dinala ako sa organization na pinanggalingan ko. Hindi ko alam kung ilang taon ako noon. Tapos,
basta iniwan na lang ako dun sa pinanggaling sa ampunan na yun. Tapos yung nag-iwan sa akin, umalis na. Hindi na siya bumalik. Hanggang sa doon na ako nakapag-aral ng elementary. Grade 4, pagkatapos nun, nagsara yung organization na yun na pinanggaling ko kasi wala nang tumutulong. Tsaka ako dinala sa kanlungan. Ito, nandito ako sa cafe. Kung ano yung hindi ko pinapangarap, yun yung binigay sa akin. Kung kinikita ng coffee shop na to, nakakatulong sa ibang bata, doon sa mga nag-aaral. Maging successful sa buhay, tapos magkaroon din ng pamilya, tapos yung itinuro sa akin na kanlungan, may turo ko rin sa susunod na bata. Parang meaning ng buhay sa akin, tanggapin kung ano ka ngayon. Ayun yung magiging way ng pagiging success.